Kamailan lamang ipinagyayabang ng dating senador na si Antonio Trillanes na mainit daw siyang tinanggap ng mga taga Davao, ang baluarte ng kanyang mga kinamumuhiang politiko, ang pamilyang Duterte. Subalit, hindi nakaligtas sa ilang netizens ang naturang post ni Trillanes dahilan bakit sila nag-research kung ano ang ginagawa ng dating senador sa lugar. At ang natuklasan, ang may matindi palang dahilan, ayon sa sumunod na balita, mainit na eksena sa syudad nang lumutang si dating Senador Antonio Trillanes sa Regional Trial Court noong ika-28 ng Hulyo taong 2025 para harapin ang kasong kriminal na halos 7 taon nang nakabimbin. Ang reklamo, isang matinding defamation case na isinampa noong 2018 ni na Congressman Paulo Duterte at lawyer at asawa ni VP Sara na si Mans Carpio. Giit ng dalawa, nilait at siniraan umano ni Trillanes ang kanilang pangalan sa ilang panayam sa media, mga salitang tila apoy na patuloy pa rin kumakain sa relasyon nila hanggang ngayon. Pero kung inaasahan ng media na makakalusot sa loob ng korte para sa juicy na detalye, walang nakalusot ni isa. Closed door ang hearing, at walang binitiwang salita si Trillanes paglabas, tila isang sundalong kanin na sanay sa tahimik kapag siya ang dehado. Sa kabila ng katahimikan, maraming espekulasyon ang kumalat sa labas ng korte. May mga haka-hakang mahaba-habang diskusyon ang naganap sa loob at posibleng may mga ebidensyang mabigat laban sa dating senador. Hanggang ngayon, sarado ang bibig ng lahat ng panig, pero malinaw na hindi pa tapos ang laban, sa Davao kung saan matibay ang impluwensya ng pamilya Duterte. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang netizens sa social media, ayon kay Scarlett Snow TVI. Si Trillanes nasa Davao, ito yung ebidensya kung itong taong ito ay buhay pa at makauwi sa Manila. Ibig sabihin mali si Torre na hindi na daw safe ang Davao. Sabi naman ni Pagbabago Philippines ay, kaya naman pala nasa Davao dahil sa hearing niya sa sinampang kaso laban sa kanya ni Paulo Duterte noong 2018. Dagdag naman ni Tio Moreno ay, "Can anyone tell me where is he now?" Edit, akala ko nag-iingay dito sa Davao, nag-hearing lang pala sa Branch 53 sa kaso niya. Samantala, mainit-init pang balita. Naglabas ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131 laban kay dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony in other cases sa ilalim ng Article 183, Paragraph 1 ng Revised Penal Code. Batay sa court order na may petsang July 7, 2025, nakita ng korte na may probable cause para mag-issue ng warrant matapos suriin ang reklamo, mga affidavit at ebidensya na isinumite ng mga panig. Ang kaso ay inihain ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City noong June 25, 2025. Nakatakda ang piyansa sa halagang 18,000 pesos. Ayon sa mga ulat, nag-post ng bail si Trillanes noong July 8 para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang reklamo ay isinampa ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig sa Kamara noong 2004. Isang monitoring hearing para sa implementasyon ng warrant ang itinakda sa January 26, 2026. Kasunod nito, tila nagbabawas ng kasalanan na si Trillanes sa mga Duterte. Nilinaw kasi nito na bagamat inaasahan ang posibleng paglabas ng 2 hanggang 3 karagdagang arrest warrants mula sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa umano'y paglabag noong kampanya kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito'y hindi kabilang si Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa kanyang verified social media accounts nitong ika-7 ng Agosto, sinabi ni Trillanes, "I-clarify ko lang ang mga kumakalat na info na sinabi ko raw, the ICC may issue 2 to 3 more warrants pero hindi kasama si Sara dito." Inilakip din niya ang clip ng isang online interview noong ika-5 ng Agosto, kung saan binanggit niyang bagamat hindi ito gaganapin agad, posibleng lumabas ang mga arrest orders by end of the year or early next year. Agad naman niyang pinunto, pero liwanagin ko, hindi kasama si Vice President Sara Duterte dyan. Mukhang naamoy ni Trillanes na maaaring madagdagan ang kaso niya kapag hindi niya binawi ang mga isyu na ito. Sabi naman ni Sean Wine bilang reaksyon sa usaping ito ay, "So it's true na meron ng warrant of arrest ang lolo niyo si Trililing. Gaya nga ng sinabi ni Optic Politics namin niya talaga. Hahaha, what happened?
dahil ba meron ka ng warrant of arrest from the case filed against you by Congressman Paulo Pulong Duterte and Attorney Mans Carpio. Samantala, mukhang isa-isa ng tinatamaan ng matinding karma ang mga nagpapabagsak sa Duterte. Si Trillanes may warrant of arrest, si General Torre pinakakasuhan sa Court of Appeals dahil sa nawawalang aktivista sa Bicol at si Boyeng Remulla tagilid sa pag-upo sa ombudsman, kaya malabong malinis niya ang mga kaso niya sa ahensya. Ito naman ang binigyan ng comment, reaction ng TikToker na si Maricha. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Hello guys! Diba, hindi natuloy yung impeachment ni VP Sara? Diba, hindi nakaupo si Remulla sa pagka-ombudsman? Sa pagka-ombudsman, yung pangarap niyang ombudsman, wala. Diba, hindi natuloy. Kasi may nasilip na kaso. O, diba? At saka may Supreme Court tayo na yun ang titingin sa lahat ng mga ginagawa at nakabantay sa mga nasa gobyerno. Diba? Ngayon, may good news naman tayo. Oh my God. Isa-isa nang dumating ang karma sa mga kalaban ni Tatay Digong. Iba talaga si Tatay Digong. Diba? O, diba, kinarma na sila. O, ngayon, nagsiiyakan doon sa impeachment kasi di natuloy. O, doon sa kay Remulla, hindi nakaupo sa pagka-ombudsman. Ngayon, meron na naman, guys. Sita! Antonio Trillanes may warrant of arrest. Naglabas ng arrest warrant ang QC Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony matapos ang reklamong inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa kamera noong 2024. Oh my God! Mirisi karma sa inyo! Hello guys! Malapit ko na talaga to, Rereng. Ha? Tingnan mo, dumating na yung karma mo sa ginawa mo kay Tatay Digong. Ang saya-saya mo pa noon, di ba? Hihilahin mo siya. Presidente yun, huy! Sino ka? Ayan o, yung karma mo, Mirisi. The Court of Appeals has found PNP Chief General Nicolas Torre III and 4 other police officers responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. Oh my God! Punti na lang talaga, no? Dumugon dyan ka sa mga Duterte supporters do. Hello guys! Good news! Para sa mga DDS, good news po para sa atin. Oh my gosh. Nakarma sa paghatag sa pagbigay nila kay Tatay Digong doon sa ICC. The Judicial and Bar Council, GBC, has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Remulla from the Ombudsman post, a source with knowledge of the matter told abogado.com.ph on Friday. Scope, GBC disqualifies Boyeng Remulla from Ombudsman race due to pending case. Jose, ang taas ng pangarap mo dong. Ha? May kataas-taasan pa tayong batas ang Supreme Court at saka iba pa. Hindi lang ikaw dahil sa gusto mo lang na maging ombudsman, gusto mo na uupo ka agad. Mayroon pa naman huhusga, hintayin mo kung anong desisyon nila. Atat na atat kang umupo Bakit kaya? Dahil pag-iinitan mo naman ang mga Duterte, ang mga kampi ng mga Duterte, gigipitin nyo na naman, samantalang ikaw yung may anak na adik, di ba? Na noon na yung nadakip noon na sa sasakyan na mayroong dala-dalang marijuana. Adik, Diyos ko po. O di ba? Ipinalabas nyo ang adik nyong anak dahil nga kayo yung nakaupo ngayon, kayo yung nasa kapangyarihan. O yan, iba talaga ang karma ni Tatay Digong. Matanda na yun, ginanon nyo pa. Karma, marami pa kayo, hintayin nyo lang. Oh.